Hi! Throwback lang po tayo. Next month ay magiging 1 taon na po mula ng dalawin ko o bisitahin ko ang bansang Israel na kung saan ngayon ay nagkakagulo. Sana po bago man lang magpasko, matapos na po ang kaguluhan, hindi man lang sa bansang iyon, kundi sa buong mundo. Nakakalungkot mang isipin na kung saan mayroong isang lugar na tinuturing nating banal. Ngayon nagkakagulo sila. Wala man tayong kinakampihan, hindi man natin alam kung ano ang katotohanan, pero sana isa lang ang ating hiling, kapayapaan. Ang sarap balik-balikan ng mga larawan na kung saan hindi matikil ang mga halakhakan, kung saan kuha ng litrato, bawat kanto. Pero ngayon marami sa aking mga kaibigan ang hindi natuloy dahil nga sa nangyayaring kaguluhan. Excited pa naman akong i-share sa mga kaibigan ko na nagbalak pumunta dyan ng 1 linggo. O nung mga nakaraang linggo pa, na bawal ganito, dalin mo ang ganito. Tapos bigla na lang sasabihin sa kanila, hindi na tayo matutuloy dahil maraming nangyayaring gulo. Nakakalungkot isipin, ano? Nung 1 taon, ang flight namin, mga huling linggo ng November. Unang linggo pa lang ng November, nag-iimpake na ako. Hindi ko malaman ng mga dadaling ko dahil talagang excited na excited ako. Buti na lang nagkaroon ako ng pagkakataon o nabigyan tayo ng pagkakataong makita ang mga lugar na sa hinagap ay hindi ko naisip na ako'y makakarating doon. Maraming beses na akong inaaya ng aking kaibigan. Siguro 3 beses na yan. Lagi kong sinasagot ng mga una, wala tayong budget, hindi ako papayagan sa opisina, pero buti na lang itong hiling pag-aya niya sa akin, hindi ako nag-isip. Ang tinanong ko lang kung paano magbabayad, paano hulugan, at kung kailan aalis. Buti na lang nagkaroon ako ng mga alaala, pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Alam ko maaayos din ang lahat, makakabalik uli ang ating mga kasamahan o mga kaibigan na gustong pumunta sa bansang Israel. Ipagdasal na lang natin sana bago magpasko, lahat, buong mundo, maging maayos na. At kung ako ang tatanungin kung pwedeng bumalik o kung gusto ko pang bumalik, hindi ako mag-iisip o agad ang sasabihin ko. Dahil napakaganda, dati marami akong bansang gustong puntahan. Pero nung napuntahan ko ang Holy Land, parang sabi ko okay na, kahit na hindi na ako makapasyal sa ibang lugar. Parang napuntahan ko na yung lugar na talagang unang gusto kong puntahan. Kung meron man susunod na bansa, okay. Pero at least napuntahan ko talaga ang banal na lugar. Pasensya na po at ako'y medyo emosyonal. Kasi po sa totoo lang nung nagpunta ako dyan, napakahaba ng aming nilalakad. Pero sa paglalakad na yun, hindi sumakit ang aking paa. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero ako'y nagtataka. Nakalakad ako ng halos maghapon. Masakit sa katawan dahil napapagod. Pero ang paa ko hindi bumigay. Pinagbigyan akong puntahan ng mga lugar na nais kong makita. Kaya po hanggang sa muli po, wag lang tayong makakalimot. Tiwala lang po. Kapit lang po sa itaas. Lahat po'y maaayos din. At sa mga gustong pumunta sa Holy Land, konting tiis lang, maaayos din ang lahat at makakapunta kayo dyan. Ito po si Asyang, di na nagsasabing huwag po tayong mawalan ng tiwala sa taas. Siya lang po ang nakakaalam. Salamat po.